Nag-shutdown na yung inverter natin. Mahigit 5 oras din na gumagana yung load na aircon. Naabot niya kaya yung rated capacity base dito sa kanyang specification? Tara, alamin natin mga kasolar. At kung mahilig ka mag-DIY ng solar setup at bago ka pa lang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe dahil marami pa tayong video na gagawin katulad nito. Bagong dating itong battery natin kaya i-unbox muna natin. Ito yung kanyang user manual. May bolts saka terminal lugs na kasama. Voltage check muna natin. 13.3 volts pero hindi pa ito full charge. Mamaya i-charge pa natin ito bago natin i-test. So bali ito yung 200AH version ng LiPo4 battery ni POWMR. Nandito sa isang side, yung battery terminal, positive at negative. Ito naman yung battery specification. Nominal voltage, 12.8 volts, LiPo4 battery, 200AH. Yung energy capacity ay 2,560 Wh, ABS plastic, at ang life cycle ay 6,000. Nandito naman sa gilid yung battery parameters. Yung recommended charging voltage ay 14.6 volts. Ang charging current naman na recommended ay 40 amperes lang. Pero nakalagay din ang maximum charge and discharge current. Yung handle niya, plastic lang din na may tali na nylon cord. Yung kanyang battery terminal, ang positive ay nasa right side at yung negative ay sa kaliwa. Yung volts na kasama ay Allen type. Ito naman yung terminal lugs na kasama. Dadalawa lang. I-charge muna natin ang sagad base sa specification niya na 14.6 volts. Yung charging current, iseset ko lang sa 10 amps. Medyo mahina kasi itong power supply ko. At hintayin na lang natin na mag 0-0 ang reading. Ibig sabihin, full charge na. Yan mga kasolar, na full charge na. Ikabit muna natin itong inverter dito sa battery. Yung wattmeter natin ang isasaksak dito sa output ng inverter. Tapos dito sa outlet ng wattmeter, yung load natin. Ginamitan natin ng extension cord. At ito yung load na papaganahin natin. Inverter type na aircon na 0.75 HP. Turn on na natin itong inverter. Makikita natin dito yung reading ng kilowatt hour, yung voltage at kung ilang hertz. At ito na yung setup natin. At dahil walang Bluetooth connectivity itong battery, wala ring voltmeter, kakabitan na lang natin itong tester para ma-monitor natin yung voltage habang nagte-test tayo. Tapos turn on na natin itong switch. Sunod, turn on natin itong aircon. Iset natin ang temperature sa 25 degrees. At iset natin sa medium. Ito ang temperature reading natin ngayon dahil ka-o-open pa lang. At yan, unti-unti nang tumataas ang wattage consumption.
Ikabit din pala natin itong clamp meter para makita natin ang discharge current. Nasa 47 amperes yung hinuhugot sa battery ngayon. Ito naman ang voltage niya, 13.1 volts. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras, medyo bumaba na ang konsumo. At ito na ang temperature niya. Fast forward tayo, nakadalawang oras mahigit na. Nakaka 1 kilowatt pa lang tayo. $13 volts na lang yung battery natin. Maaabot niya kaya yung rated capacity niya? Naka 1.77 kilowatt na tayo. 4 na oras nang umaandar yung load natin. $12.7 volts na lang yung natitira sa battery natin. Tatagal pa kaya? Ayun mga kasolar, naka 2.08 kilowatt na tayo. $12.3 volts pa yung battery natin. Kasolar, 11 volts na lang yung battery natin. Lobat na. Mag-a-alarm na yung inverter natin. Malapit nang mag-shutdown yung inverter. At yun, namatay na nga yung inverter. Umabot din ng mahigit 5 oras. Pero hindi pa nagsha-shutdown yung BMS. May voltage reading pa, 10.3 volts. So hindi natin nasagad yung capacity ng battery dahil unang namatay yung inverter natin. Sa 10.3 volts, meron pang energy na natitira sa battery. Pero kunting-kunti na lang yun. 5 hours and 15 minutes natin na nagamit yung aircon. At nakakuha tayo ng 2.18 kilowatt hour dito sa battery natin. Pero baka sabihin ng iba, ay hindi naman naabot ang capacity. Bakit hindi naabot yung 2,560 watt hour? Yan ay dahil gumamit tayo ng inverter. May power loss dito habang nagko-convert ng kuryente from 12 volts papuntang 230 volts. Kwentahin natin ang inverter efficiency at ang power loss o kuryente na ginamit ng inverter. Una, ikunin natin yung discharge current ng battery at i-multiply natin sa battery voltage at makukuha natin yung input wattage sa inverter. Tapos yung output wattage naman ng inverter ay divide natin doon sa input wattage. At yung sagot, ito po yung efficiency ng inverter natin. 92% ang efficiency nitong inverter. Ilan naman ang power loss? Madali lang po, yung input wattage minus output wattage.
equals power loss. Multiply by 5 hours dahil 5 oras yung itinagal ng battery natin. So bali ay 170 watt hour din ang power loss natin. At kung i-add natin iyon doon sa nagamit nating capacity, ay bali makakakuha tayo ng 2,350 watt hour more or less. Ang isang typical na 200 Ah na battery ay may total capacity na 2,560 watt hour. At kung gagamitin natin siya up to 90% capacity, ay makakakuha tayo ng 2,300 watt hour more or less. At base sa test at computation na ginawa natin, ay sakto naman ang capacity nitong POWMR na 200 Ah battery. Kaya pasado ito sa test na ginawa natin. So sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ay pakilike naman. At subscribe na rin para madagdagan pa ang mga adik dito sa channel natin.